Yao, kamusta mga Kamiz Sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, DeMarcus Cousins balik NBA. Pag-uusapan na din natin, Keldon Johnson to Lakers na ba? Matapos nga ang naging season ni DeMarcus Cousins sa Denver Nuggets noong NBA 2022 season, ay wala na nang kumuha pang NBA teams dito. Hanggang ngayon nga nananatili pa rin itong free agent ay wala pa ring NBA team ang nagkaka-interest dito. Kaya namang ang veteran NBA insider nga na si Stephen A. Smith ay nagsalita na patungkol sa sitwasyon ni DeMarcus Cousins. At ayon nga dito, ay maituturing na top 5 big man nga daw itong si DeMarcus Cousins ngayon sa NBA, dahil nga sa skill set, body, strength, at basketball IQ na mayroon ito. DeMarcus Cousins right now would be a top 5 big man in basketball. Right now. Period. With his skill set, his body, his strength, his basketball IQ, his shooting ability, everything, he would be a top 5 player. Well, para nga sa akin mga Kamiz Sports, ay tama naman talaga dito si Stephen A. Smith, na kung saan kayang-kaya pero naman talagang makipagsabayan ni DeMarcus Cousins sa NBA. Kaya naman ayon nga sa mga NBA insiders ay dapat itong i-consider ng Los Angeles Lakers front office dahil patuloy pa nga rin silang naghahanap ng isang center na maaring nilang kuhanin ngayong off-season. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, nandito nga ang isang trade idea na maaring gawin ng Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell, kung sakaling hindi maganda ang kalabasan ng kanilang lineup next season. Sa trade idea nga na ito, ay makukuha ng San Antonio Spurs sina D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt. Habang makukuha naman ng Los Angeles Lakers itong si Keldon Johnson, na para nga sa akin mga Kamiz Sports, ay panalo ang Lakers dito sa trade na ito, dahil batang-bata pa nga itong si Keldon Johnson at malaki rin ang potential nito na maging superstar in the future dahil nag-average nga ito ng 22.0 points, 5.0 rebounds, at 2.9 assists per game, na mayroong 45.2% from the field at 32.9% naman sa kanyang 3-point line. Ang kagandahan pa nga sa batang player na ito, ay flexible rin ito, dahil maaari nga itong maging small forward, power forward, at kahit pa center sa isang small ball lineup. Subalit kung ikaw ang aking tatanungin mga Kamiz Sports, sang-ayon ka ba sa trade idea na ito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.